Hello guys, good morning. Welcome po ulit dito sa ating YouTube channel, The Homebiz Edit. For today's video guys, gusto mo bang mas tumaas ang retention rate ng video mo o panoorin ng mga viewers ang video mo? Well guys, dito sa creator na ito, no, one of the best digital creator na nakikita ko na merong future yung kanyang page or ang kanyang profile na gamit. Walang iba yan kundi si Tito yan, once again, Tito Yan, maraming salamat sa pag-create ng ganitong kagandang content. Guys, I highly suggest, please, i-follow nyo ito, si Tito Yan. Apakagaling na nito, creator. So, dito sa video na nag-appear sa akin kanina, sobrang dahil natin matututunan. Sa loob lang, guys, ng wala pang 2 minuto, panoorin natin ito. Sabi niya dito, ito yung way para panoorin ng viewers or ng wider audience ang mga video natin. At hindi lang panoorin, tapusin yung video mo. Let's go. Para panoorin nila ang videos mo. Isa sa challenge sa paggawa ng content ay yung tinatawag na attention grabbing. Paano ba ito ginagawa? Turuan kita. Considering na ang content mo ay specific na for your niche. Yes. Try ko i-explain ng mabilis. Una, gumamit ng thumbnail or cover. Mas okay kung dito pa lang nalalaman na nila kung ano yung content ng video mo. Pwede din maglagay ng curiosity by using questions katulad ng cover ng video na to. Ito yung paraan para mapakwik mo sila sa video mo. Naituro ko na pala para ako naglalagay niyan. Hanapin mo na lang. Ito yung cover niya. Pangalawa, sa first 3 seconds ng video mo, kailangan magawa mo na silang mag-focus. Magagawa natin yan na kung sasabihin agad natin kung tungkol saan o kung ano yung malalaman nila sa video. Hindi pa naman kasi tayo kilala. Wala pa tayong connection sa kanila. Aminin mo na kaagad. Mamaya, baka maunahan ka pa ni Crush. Sabihin mo na kaagad yung benefit yes. na nila kapag pinanood nila ang video mo. Wala nang pasikot-sikot. Direct to the point. Kung mapapasin mo sa videos ko, lagi kong ginagamit ang mga sinabi ko dito. Maaring ito rin yung dahilan bakit ganito ang minutes viewed sa dashboard ko. Browse ka sa videos ko. Pag-aralan mo. Pwede naman sa ibang creators na malaki na followers. Mag-observe ka. Keep on learning every day. Okay? Natulungan ba kita? Follow for more. Okay guys, di ba? Apaka lang, smooth lang. So dito, pansinin natin, unang binanggit niya dito guys, create thumbnail or use bold titles and graphics. Ano nga ba ito? Katulad nito guys, gumamit siya ng 2 kulay sa kanyang graphics or titles. Ito, yung sample ng dilaw at yung kulay itim. So, ito kasi very compelling ito sa mata, no? Ito yung nag-grab ng attention, no? Ng isang viewers na i-click yung video mo. So, dito, kung iba-browse natin, yung mga uploaded Reels video ni Boss. Ayan, si Boss Tito yan. Mapapansin natin, guys, uniform yung pagkagawa. And mapapansin din natin, guys, usually nagre-range ng 10,000 to 100,000 views yung kanyang mga video. So, ano nga ba itong thumbnail? Ito guys yung thumbnail. Ito, yung makikita nyo na yan. Bago mag-appear yung specific video, dapat nagkikreate ka muna ng thumbnail. Madali lang guys mag-create ng thumbnail. Kailangan mo lang mag-capture ng specific na clip ng inyong video, which is yun yung gagawin yung thumbnail. Lalagyan nyo lang ng, ng interval na 1 second bago mag-appear yung video. So, ganun po siya. So, sa susunod na video, tuturuan ko kayo guys. Pangalawa, binanggit niya dito, 3 seconds. Okay, wala nang paligoy-ligoy, dapat ma-implement na natin ito. So, sample, kung manonood pa tayo dito, ito yung may 100,000 views. Kikita ka nga ba sa Reels? Balansin natin. Okay, ganyan. Unang question pa lang guys, patanong ka, unang appear pa lang ng video guys, patanong ka agad. Ibig sabihin talaga compelling or meron talagang way para talaga i-click, 'di ba? Yung video natin. Kumbaga, attention talaga siya guys apakagaling ng deliver. Ibig sabihin nito, hindi lang ikaw yung nakaka-connect dun sa line na ginagamit mo. Ibig sabihin, totoo nga ba na merong kita dito sa Reels? Mag-ano ka ngayon out of curiosity? Oo nga, totoo nga ba? So ngayon, magbibigay ka na din ng kasagutan sa utak mo para i-click din ito at panoorin. Okay? So, yun yung 3 seconds. Ay pinalabas sa KMJS ang tungkol sa pagkita. Yes, ayan. Pakita ng libo-libong kita sa simpleng pag-upload lang ng video. Diba? So, marami guys tayong pwede na gawin para mag-grab natin yung attention ng viewers dito sa ating
Facebook video creation. Pangatlo, animation. Ano nga ba yung animation? Guys, ito yung napaka-importante nito, no? Kailangan natin maglagay ng animation, lalo na kung short yung ating content or reels, no? Lagyan natin ng animation, lagyan natin ng mga layering na mag-a-appear sa before mag-play or habang nagpe-play na yung mga videos natin. So, ang galing guys, galing. Again, ipalo nyo ito. And syempre, yung last two, subtitles. Ito, gumagamit siya dito guys ng subtitles. Every upload niya, ito po yung subtitles na nag-a-appear. Ayan. Pwede yung minero na pumunta sa kuweba para mag-ukay ng diamante. Si Pedro at si Juan. Okay? So, yun yung caption or yung subtitle. Pag-aralan din natin yan sa masusunod na video gamit ang CapCut. And then, yung pinakahuli dito, guys, yung pinakahuli, ito yung pinaka-importante para mag-iwan ka ng call to action. Or tinatawag nga dito, guys, bibigyan mo sila ng way para mag-subscribe or mag-follow sa'yo gamit ang call to action. Every end of the video, pwede mo yung implement. Okay, so pili pa tayong isang video niya. Kawawa naman. Munggo. Ayan. Sustansyang gulay na sabi pinagbabawal daw gamitin dito sa Facebook. Gulay na walang kaalam-alam kung ano ang nagawa ng kasalanan. Sige, sige. I-forward. Ayan, i-forward natin. Ay, hindi pala na-forward. Sorry. Kawawa naman. Ito guys, yung pinaka-pinanood natin na huli. Keep on learning every Ito yung call to action na tinatawag. Ayan, ito ang pinaka-importante. Lalagyan nyo ng call to action or subscribe or follow or please like this video. So, yun yung call to action. Ito yung nagpapataas ng followers natin. Lagyan nyo ng call to action. Every end of the video or during the live, no? Kung nagla-live kayo, sabihin nyo doon, meron tayong mga social media channel like YouTube, Facebook, Instagram, TikTok. So, i-share nyo para magkaroon ng mga followers yung mga social media mo. Kung dito naman sa YouTube, subscribe. Sa Facebook naman, follow, di ba? So, yun. Bibigyan natin sila, guys, ng call to action. Para, di ba? Kung gusto mo pa mga ganitong mga content, di ba? Please don't forget. Yan. Don't forget to follow. Don't forget to subscribe. Lagyan natin ng call to action. Very effective ito, guys. Hindi lang para dumami yung viewers. Again, tinuturuan natin sila, guys, na bigyan, kung gusto mo pa matuto, di ba? Ibig sabihin, nag-i-engage yung viewers dito sa mga video natin or sa pinoproduce natin na content. So, ganun lang, guys, no? Thank you so much, Tito Yan. Marami tayong natutunan. Guys, don't forget to follow na po si Tito Yan. Ang dami nyo matututunan how to create thumbnail, caption, subtitles, call to actions, paano mag-deliver, paano mag-deliver ng script. Ganon katindi. Okay, thank you so much. With that, Tito Yan, comment kita sa mga content mo. Pagpatuloy mo lang, mas marami ka pang matutulungan ng mga newbie or emerging content creator dito kay Facebook or kahit sa YouTube man. See you again, guys, no, sa mga susunod na video. Kaya don't forget to subscribe and hit mo na yan. Subscribe yung notification bell, para pag may mga bago tayong video katulad nito, mano-notify po kayo agad. Bye-bye!